Si Hiro ay isang karaniwang loner sa high school na naghahanap ng aliw sa mga video game upang takasan ang kanyang ordinaryong buhay. Madalas siyang binubuli ng mga kaklase niya dahil dito, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang matuklasan niya ang isang hyper-realistic VR MMO, na nagpapaburro sa linya sa pagitan ng kathang-isip at realidad. Isang magandang araw sa paaralan, kinorner ng isang guro si Hiro, binombardohan siya ng kinatatakutang pag-uusap tungkol sa karera. Nainas dito, nagpasya siyang bilhin ang pinakabagong video game para ilabas ang kanyang pagkabigo sa mga virtual na kaaway sa halip na ayusin ang kanyang mga problema sa totoong buhay. Sa pagpunta niya sa tindahan ng laro, nakaharap siya ng dalawang pamilyar na bully mula sa kanyang klase na humihingi ng pera. Inabot niya ang pera pero napagtanto niya sa tindahan na mas marami pa sa intensyon niyang naibigay niya, kaya naman kulang siya ng pera para bilhin ang kanyang pre-ordered na laro. Wasak ang puso at walang pera, naglakad siya pauwi, pakiramdam niya'y naglaro lang sa kanya ang buhay. Naawa ang sansinukob sa kanya at ginabayan siya sa isang tindahan na nagbibenta ng mga lumang VR MMO. Pagkatapos galugarin ang tindahan, tinanong niya ang tindera, si Ryana, kung mayroon silang laro. Sa kanyang pagtataka, ang clerk ay lumabas na isang magandang, ganap na gulang na babae na tumatawa sa kanya. Sa pagtingin na parang bata ang laro, natanto niya ang katotohanan sa mga salita nito, na naalala na ang naunang bersyon ang pinakamaganda. Nililin lang niya ito sa pamamagitan ng kanyang kagandahan at hinikayat itong bumili ng isang napakahirap na full-dive RPG game para sa mga matatanda na nagpapasigla sa lahat ng 5 pandama ng manlalaro. Nang mapagtanto niyang hindi ito ang larong gusto niya, humiling siya ng refund, ngunit tinanggihan ito ng babae at binigay sa kanya ang numero niya, nag-aalok na turuan siya sa laro. Makatarungang palitan, sa palagay ko. Nahulog siya sa kanyang panghihikayat at umalis kasama ang hyper-realistic na laro. Sa bahay, nilalaro ni Hiro ang laro sa console, at pagpasok niya sa laro, inutusan siya ng isang anghel na talunin ang Demon Lord at iligtas ang kathang-isip na mundo ng Aberdeen. Napagtanto niya na ang laro ay gumagamit ng virtual projection batay sa pag-scan ng katawan ng manlalaro, na nagiging hindi kapani-paniwalang makatotohanan ang karanasan. Nagigising siya sa loob ng isang komportableng virtual na bahay na napapalibutan ng nakamamanghang tanawin at namangha sa kahangahangang graphics. Nasisiyahan siya sa mga virtual na kamangha-mangha ng laro kaya aksidenteng nabangga niya ang kanyang virtual na sarili sa isang upuan at natuklasan na nararamdaman niya ang sakit na parang totoo. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang NPC, isang batang babae na nagngangalang Alicia, na nagsasabing kaibigan niya noong bata pa sila. Hinihiling niya sa kanya na tumulong sa pag-aani ng mansanas, at sa sandaling iyon ay lumitaw ang kanyang kapatid na si Martin. Nahanap ni Hiro na kahanga-hanga ang mga graphics, at binigyan siya ni Martin ng virtual na mansanas na napakarealistikong lasa. Naalala ni Hiro ang mga salita ng anghel at sinabing pupunta siya sa Flora Castle. Gayunpaman, nagulat pareho sina Martin at Alicia, na sa tingin nila ay nabaliw na siya. Nang paalis na si Hiro sa bahay, tinakal siya ni Martin, sinasabing hindi niya kayang hayaang gumawa ng krimen ang kanyang kaibigan. Sa pag-aakalang may amnesia si Hiro, sinabi niya rito na ang kanilang bayan ay napapaligiran ng malaking moat at mga goblin upang protektahan ang mga mamamayan, at lahat ng residente ay ipinagbabawalang umalis sa lungsod, at walang sinumang pinapayagang pumasok mula sa labas, maliban sa mga espesyal na sugo. Hindi pinansin ni Hiro ang babala ni Martin, sa paniniwalang madali niyang kaya ang mga goblin. Gayunpaman, inatake siya ni Martin upang patunayan ang kabaligtaran, at sa kaguluhan, hindi sinasadyang naging sanhi ng pagkamatay ni Martin si Hiro habang kumakain ito ng mansanas. Desperado na maibalik si Martin, humingi si Hiro ng mga halamang gamot kay Alicia, ngunit galit na itinuro ni Alicia na hindi kayang buhayin ng mga halamang gamot ang isang tao, at naging hindi mapakali, humihingi ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa takot sa mga kahihinatnan, tumakas si Hiro mula sa bahay, habang hinahabol siya ni Alicia, at sa wakas ay nagawang makatakas mula sa kanya patungo sa isang tahimik na eskinita. Biglang nagpakita si Ryana sa anyong diwata at sinabihan si Hiro na siya ay nakikita lamang ng mga manlalaro, hindi ng mga halimaw at NPC. Tinatanong niya ito kung paano siya nakasulong sa laro, ngunit nang makita niya ang kwintas nito, nagulat siya.
Sinabi niya sa kanya na ang kwintas ay nagbibigay ng titulong angkop sa katayuan ng laro ng isang manlalaro, at ang kanyang titulo ay mababasa bilang Best Friend Killer. Insist si Hero na aksidente ang pagkamatay ni Martin at tinanong si Ryan kung paano i-reset ang laro. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na tapos na ang laro mula palang simula, at walang ulit dahil ang laro ay may tampok na autosave na nag-iimbak ng kasaysayan ng kanyang paglalaro sa hardware. Sa ibang salita, hindi niya basta-basta muling mabibili ang laro para muling magsimula. Sa halip, kailangan niyang bumili ng bagong console para muling simulan ang laro. Hindi gustong bumili ni Hero ng bagong console dahil nagkakahalaga ito ng $90,000, kaya humihingi siya ng refund sa kanya. Pero tumanggi si Ryan, sinasabing mahigpit ang patakaran ng tindahan na hindi na maibabalik ang bayad. Ibinunyag niya na ang larong Kion Quest ay halos patay na laro na kakaunti na lang ang natitirang manlalaro, kabilang na ang isang nagngangalang Jinji, na nagsimula rin sa laro sa katulad na sitwasyon. Iminumungkahi niya na kausapin nila si Jinji para humingi ng payo kung paano magpatuloy. Pagkatapos ay pinakiusapan niya itong tingnan ang kanyang bulsa, at nakita niya ang kanyang panimulang pera na $30 sa loob. Iminumungkahi niya na bumili sila ng murang damit para sa kanya upang maitago siya sa mga gwardya ng lungsod, na aktibong naghahanap sa kanya ngayon, na may mga wanted poster niya sa buong lungsod. Pumunta sila sa isang tindahan ng damit at nagdesisyong bumili ng lumang kulay abo na balabal na nagkakahalagang 5. Gayunpaman, nang makita siya ng tindero, nakilala niya ito mula sa wanted poster bilang isang takas at humingi ng 5 kapalit ng kanyang katahimikan. Dahil walang pagpipilian, ibinigay ni Hero ang pera at umalis. Iminumungkahi ni Ryan na pumunta sila sa kasino para hanapin si Jinji. Sa daan, ipinaliwanag niya na nasa TED sila, nakilala rin bilang lungsod na sarado, kung saan ipinagbabawal ang kalakalan sa ibang bayan o kastilyo at ang pag-alis sa lungsod ng walang pahintulot ay matinding parusa bilang paglabag. Biglang dumating si Alicia at nagpakilala bilang may hawak ng kutsilyong pangprutas, sinugod si Hero gamit ang kutsilyong nagtapos sa kanyang kapatid na si Martin. Sinusubukan niyang humingi ng paumanhin sa kanya, pero walang silbi. Sinabi ni Ryan sa kanya na hindi pangkaraniwan ang bilis ni Alicia at hinimok siyang tumakbo. Ipinaliwanag na malamang na sumali sana sina Alicia at Martin sa kanyang paghahanap sa laro kung hindi niya nasira ang kanyang pagkakataon sa pagtatapos kay Martin. Tumakbo siya papunta sa gubat kasama si Ryan na sumusunod sa kanya. Pagod na pagod siya at tinanong niya ito sa kanya, at sinabi nito sa kanya na dahil sa makatutuhanang pagpaparami ng pagkapagod ng laro, pinupuri siya sa kanyang pagtakbo. Nakakuha siya ng bagong titulo, Running Best Friend Killer, Fleet-Footed Homicide. Sinubukan niyang mag-log out pero hindi lumabas ang save screen, at sinabi ni Ryan sa kanya nang may takot na malamang ay nasa labanan pa rin sila. Upang patunayan na tama siya, biglang lumitaw si Alicia at patuloy na inatake siya, na ikinasugat ng kamay nito. Nararamdaman niya ang sakit na parang totoo, ngunit sinabi ni Ryan sa kanya na ang sakit sa laro ay mas mababa kaysa sa totoong buhay, na parang may silbi pa. Sinigawan niya ito, sinasabing hindi nakakapanatag, at pagkatapos ay tumakbo. Paulit-ulit na sinuntok ni Ryan sa mata si Alicia, na nagbigay daan para makatakas ito at makabalik sa totoong mundo. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ryan, na humihiling sa kanya na magpatuloy sa paglalaro sa kabila ng sakit na idinudulot nito. Sa paaralan, ibinabahagi ni Hero ang kanyang karanasan sa kaibigan niyang si Taka, at pinagtatawanan nila ito. Sinabi ni Taka sa kanya na dapat niyang harapin ang mga bully, at kung patuloy siyang maglalaro ng video games, hindi siya makakakuha ng respeto. Sa bahay, nagreklamo ang nakababata niyang kapatid na si Kid dahil maingay at nakakainis siya kapag naglalaro, at iminungkahi na bumalik siya sa pagtakbo at huwag maglaro ng video games hanggang gabi na nagiging abala sa iba. Nainas, nag-login siya muli sa laro at natagpuan ang sarili sa parehong lugar kung saan siya nag-log out kahapon, nararanasan ang sakit mula sa nakaraang araw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natuklasan niya ang isang makatutuhanang halamang gamot sa loob ng kanyang bulsa. Sinusubukan niyang tusukin ang damo para maibsan ang kanyang sakit, pero walang nangyayari. Paulit-ulit niyang tinutusok ito, nagtataka kung paano niya ito dapat kainin, nang biglang lumitaw ang isang malaking lalaki. Tinawag ng lalaki si Hero na NPC, at nahinuha niya na ang lalaki ay si Jinji.
Naging totoo pala ito, at sabik na ibinahagi ni Hiro na isa rin siyang manlalaro. Hinihimas ni Jinji ang halamang gamot sa kanyang kamay para tumigil ang pagdurugo at sinabihan niya si Hiro na dapat mawala ang sakit sa loob ng ilang araw. Pumunta sila sa isang kasino, kung saan nag-alok si Jinji ng alak, sinasabing parang cola lang ito at hindi masyadong magkakaroon ng epekto. Tinanong siya ni Hiro kung naranasan din niya ang katulad na sitwasyon sa simula ng laro at humingi siya ng payo kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ni Jinji sa kanya na ang mga istatistika ng isang manlalaro sa laro ay sumasalamin sa kanilang tunay na kakayahang pisikal sa totoong buhay. Nagulat si Hiro nang mapagtanto na kailangan niyang mag-ehersisyo at maging malakas sa totoong buhay para magtagumpay sa laro. Binanggit ni Jinji ang isang lalaking nagngangalang Kamui, na madaling nalampasan ang lahat ng antas at kilala bilang walang hanggang hindi nakikita, ang manlalakbay na hindi kailanman natatalo. Ibinunyag ni Jinji ang kanyang sariling titulo bilang hindi tao, walang puso at ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Hiro sa pamamagitan ng pagsigaw sa lahat, na nagdulot kay Hiro na tumugon na si Jinji nga ay walang puso. Nagulat si Hiro nang biglang dumating ang mga gwardya ng lungsod at arestuhin siya. Napagtanto niya na ang laro ay makatotohanan lamang kapag gusto nito. Kailan pa ba nakarating ang mga gwardya sa loob ng ilang segundo sa totoong mundo? Hinihiling ni Jinji sa kanya ang swerte sa interogasyon at sinasabihan siya na huwag tanggapin ang kanyang krimen. Ibinunyag niya na 13 taon siyang nakulong at ngayon ay nasa parole, kumukolekta ng pera mula sa mga gwardya bilang gantimpala sa pagbubunyag kay Hiro. Hinahamak ni Hiro si Jinji dahil patuloy pa rin itong naglalaro ng ganitong laro kahit na naaresto at sinusubukang tumakas. Pero nahuli siya ni Jinji at sinakal bago ipinasa sa mga gwardya. Dinala nila siya sa plaza ng lungsod at nagsimulang maghagis ng bato at kalabasa ang mga tao kay Hiro bilang parusa. Naaalala niya ang mga salita ng mga anghel at sinisikap niyang kumbansihin ang mga bantay na palayain siya. Sinasabing siya ay isang bayani at balang araw ay tatawagan ng mga maharlika upang iligtas ang mundong ito. Ang bantay, na inis, ay nagpaalam sa kanya na maraming bilanggo na ang sumubok na ng taktikang ito at hindi pinansin ang kanyang pakiusap. Biglang nakita niya si Alicia sa bubungan, nakatikip ang isang mata at may hawak na kutsilyo. Takot sa kanyang buhay, pinilit niya ang mga gwardya na mabilis siyang ikulong sa bilangguan. Natupad ang kanyang hiling, at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang sarili sa isang selda ng kulungan. Nang hihinayang, sinubukan niyang basagin ang mga pader, ngunit walang silbi, kaya nagpatuloy siya sa pag-log out sa laro. Sa kanyang pagkamangha, hindi niya magawa iyon, at sinabi sa kanya ng laro na hindi siya makakalabas sa gitna ng isang nagpapatuloy na kaganapan. Gutom at desperado, sumisigaw at humihingi ng tulong si Hiro pero walang silbi. Bigla siyang nakaramdam ng pagpipigil sa pag-ihi, kaya pumunta siya sa palikuran para magbawas, at nainas dahil sa kung gaano kamakatotohanan ang laro sa hindi kaaya-ayang amoy nito. Habang gagawin niya ito, nagulat siya nang makita niya ang tila multo ni Martin. Inakusahan ni Martin si Hiro na sinira ang pangakong ginawa nila sa ilalim ng puno ng kinura at sinisi siya sa pagkamatay niya. Nalilito, hindi maalala ni Hiro ang pangako, at binalaan siya ni Martin na babantayan siya hanggang sa maalala niya ito. Sinimulan siyang pahirapan ni Martin sa pamamagitan ng pag-ubo ng pulang likido sa buong katawan niya, na nag-iwan sa kanya na hindi mapakali. Sumisigaw si Hiro para sa tulong, at sa kanyang swerte, isang batang babae na nagngangalang Maizrisa ang dumating para iligtas siya. Nagpakilala siya at dinala siya sa isang silid na kulay pula. Iminumungkahi ni Maizrisa na magkakaroon sila ng kasiyahan, at sa sandaling iyon ay nagpadala ang laro ng mensahe ng babala na nagsasabing malapit na siyang makaranas ng matinding pagpapasigla at tinanong kung gusto niyang magpatuloy. Sa pag-aakalang makikipag-adult activities siya kay Maizrisa, pumayag siya. Sinimulan niyang posasan ang mga kamay at binti nito at sinabihan siya na siya ang inquisitor at lulutuin siya. Sa pag-aakalang ito ay isang uri ng roleplay session, siya ay nasabik, ngunit sa kanyang pagkasindek ay kumuha siya ng lag-ari, at napagtanto niya na seryoso siya nang sinabi niyang gusto siyang pahirapan. Nagmakaawa siya na huwag, pero lalo lang siyang pinasigla nito. Sa gitna ng paghihirap, humingi ng tulong si Hiro kay Rona, at sa kanyang swerte, dumating ito, sinasabing nawala siya sa oras habang nanunood ng isang serye.
Pinagalitan niya ito dahil hindi siya nag-log-in sa laro ng mas maaga, pero sa huli, gamaan ang kanyang pakiramdam nang makita niya ito. Ipinaliwanag niya sa kanya ang sitwasyon at humingi ng tulong niya. Gayunpaman, sumisigaw siya ng mga salitang nagbibigay lakas at sinasabihan itong tiisin ang pagpapahirap, at saka lamang siya makakalaya sa kanyang krimen. Takot sa kanyang kapalaran at hindi na makapagpigil ng kanyang pantog, nabasa niya ang kanyang pantalon. Bahagyang nasusuklam si Rona dito, ngunit labis na nasasabik si Miss Risa at pinupuri siya. Biglang pumasok ang isang gwardya sa silid at sinabihan siyang palayain si Hero. Napilitan siyang payagan siyang umalis. Sinabi ni Rona sa kanya na natuklasan niya ang isang bagong paraan sa kasaysayan ng laro para maiwasan ang pagpapahirap gamit ang isang espesyal na utos na, "Wet yourself," na ikinahiya niya ng husto. Nag-log out siya sa laro, na ikinainis niya, at sumumpa na hindi na muli maglalaro nito. Nagising siya sa totoong mundo at nakahinga ng maluwag ng mapagtanto na hindi siya nagbasa sa realidad. Kinabukasan, nag-warm up siya bilang paghahanda sa isang kompetisyon sa pagtakbo sa distrito, habang binati siya ng kanyang kapatid ng swerte, ngunit mababa ang kanyang kumpiyansa. Sumali si Taka sa kanya at itinuro ang isa sa mga kalaban, si Mori, na tinalo si Hero sa isang kompetisyon. Sinabi ni Taka sa kanya na mahalagang pagpupulong ito at maraming mahahalagang tao ang manunood. Pumunta siya sa palikuran kung saan nakilala niya ang isang retiradong sikat na atleta na nagngangalang Mike, na nagtanong tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap sa maikling distansyang pagtakbo noong nasa junior high school siya, at pagkatapos ay sinabi kay Hero na inaasahan niya ang magandang pagganap mula sa kanya at kay Mori bago umalis. Malapit nang magsimula ang kompetisyon, at sinabi ni Mori sa kanya na dapat niyang seryosohin ito, dahil ang mananalo ay maaaring itampok sa isang artikulo ng sikat na atleta. Sumang-ayon si Hero at nagsimulang tumakbo ng putukan ang starting gun, ngunit nahuli siya sa ibang manlalaro at nainas. Desididong manalo, nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis ngunit aksidenteng natisod, natamba sa lupa, at nabasa ang sarili. Nang dumating ang ibang manlalaro para tingnan siya, napagtanto nila na umihi si Hero sa kanyang pantalon at nagsimulang pagtawanan siya ng lahat. Naramdamang napahiya, nagmadaling pumunta siya sa palikuran at naghugas ng kanyang panloob na damit sa pagkabigo. Sinubukan siyang aliwin ng kapatid niyang si Kid, pero sinigawan niya ito at umalis. Nasaksihan ito ni Mike at sinabi sa kanya na napakasama niya, binigyang diin na mahalaga ang lakas ng isip para sa mga mananakbo at tinukso siya na magpalit ng pantalon. Mamaya sa bahay, tinanong ni Kid kung naglalaro siya ng laro noong nakaraang gabi at sinabi sa kanya na dahil sa kanya, hindi siya makapag-concentrate sa pag-aaral, na humantong sa pagtatalo. Gayunpaman, pinutol sila ng kanilang ina, at ipinaliwanag niya na nagpasya siyang ibenta ang laro dahil nalaman niyang napakasama nito. Tinutukso siya ni Kid, sinasabing sumusuko siya dahil hindi niya ito kayang talunin, at tinawag siyang kaawa-awa. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan siya ng mga bully, pero binigay niya ang ilang pera at umalis na inis. Hindi siya tumitigil kapag tinanong siya ulit ng kanyang guro tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Habang nagmamadaling umuwi ng may inis, tinawagan siya ni Ryana at hiniling na pumunta sa kanyang tindahan. Sa tindahan, ibinigay niya sa kanya ang laro at sinabi na gusto niyang ibenta ito. Tinanong niya ito kung bakit, at nang sabihin niya ito sa kanya, tinawanan siya nito at tinanong kung dahil ba ito sa pagiging kilala niya ngayon bilang homicide na nagkaroon ng aksidente. Tinanong niya kung alam nito ang tungkol kay Kamui, isang miyembro ng Tokyo Metropolitan Assembly na matagumpay na natapos ang laro. Naaalala niya na sinasabi ni Jinji ang tungkol sa maalamat na manlalarong ito. Ipinakita niya sa kanya ang isang website na binuo ni Kamui, kung saan ipinost niya ang kanyang walkthrough ng laro. Hinihiling niya sa kanya na tingnan mismo ang lugar, at nakita niya ang isang post na nagmumungkahi sa manlalaro na sanayin ang kanilang katawan sa pamamagitan ng 500 push-up at sit-up araw-araw, tumakbo ng 5 kilometro, at bumili ng dumbbells. Ipinapahiwatig din ito sa manlalaro na manalo nang hindi kailangang lumaban ng walang dahilan. Marami siyang pinapanood na video, pero patuloy na nilalay ni Kamui ang mga manlalaro na parang mga tanga sila. Labis na nagagalit si Hero at nagsisimulang sumigaw sa computer na parang baliw. Bigla na lang, niyakap siya ni Ryan mula sa likod at sinabing sa tulong ng mga tutorial na ito, makakausad siya sa laro.
Nililin lang niya ito at ipinapahayag ang kanyang pagnanais na pakasalan ang taong makakatalo sa laro, maliban kay Kamway. Nahulog sa kanyang pang-aakit, umuwi si Hero ng mas huli at nag-log in sa laro kung saan siya huling tumigil, sa Red Room, habang umihi sa kanyang pantalon. Hindi nagtagal, sumali si Ryan sa laro at isang bantay, na tinatakpan ang ilong gamit ang kanyang mga kamay, ay nagmamadali kay Hero bilang kapitan ng bantay ng lungsod. Hinihintay siya ni Tesla at sinasabihan siyang lumayo. Umalis siya ng may kahihiyan, nang biglang sinabi ni Misa na gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang sesyon mamaya at tinawag siyang kanyang kahangahangang bedwetter, na lalo pang nagpalala sa kanyang kahihiyan. Sumama si Hero sa bantay patungo sa isang lagusan sa ilalim ng lupa, na ginagamit sa pagdadala ng mga bilanggo, at narinig ang mga sigaw na nag-echo sa ilalim ng lupa. Pagkarating sa labas, sinabi ng gwardya sa kanya na ang mansyon ay pag-aari ni Queen Governor, ang pinuno ng saradong lungsod, at doon din naninirahan ang punong gwardya, si Tesla. Napansin niya na mabilis dumating ang araw at sinumpa ang laro dahil gumagamit lang ito ng realismo kapag maginhawa para dito. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ni Tesla sa silid kainan, na humiling sa kanyang umupo, ngunit nag-atubili siya dahil hindi niya nais magdulot ng karagdagang kahihiyan sa kanyang pantalon na nilaban. Sa hindi niya kagustuhan, umupo siya, at dinagtagal ay naabutan ni Tesla ang kanyang amoy. Tinatanong siya ni Hero kung bakit siya pinatawag, pero masiglang sumigaw si Ryan na dahil sa insidente niya sa pag-ihi. Sinabi ni Tesla sa kanya na narinig niya ang panig ni Alicia sa kwento, sinuri ang pinangyarihan, at natagpuan ang mga kutsilyo ni Hero para sa prutas. Sinabi niya kay Hero na ang mga taong may balak na wakasan ang buhay ng iba ay hindi gagawa nito gamit ang kutsilyong pangprutas. Idinagdag pa ni Tesla na nakakita siya ng espada sa pinangyarihan ng krimen na maaaring ginamit ni Hero kung may intensyon siyang tapusin ang buhay ni Martin, pero hindi niya ginawa, na nangangahulugang aksidente lang ang lahat ng ito. Inihayag niya si Hero bilang malayang tao, humingi ng paumanhin sa pagkakabilanggo nito, at hiniling sa kanyang magsimulang kumain. Nagsimulang kumain ng buong ganid si Hero, ngunit binalaan siya ni Tesla tungkol kay Alicia at hiniling sa kanyang pumunta sa kanya kaagad kung kailangan niya ng anumang tulong. Gayunpaman, binalaan siya ni Ryan na ito ay sapilitang paggalang lamang, at lumabas sila ng mansyon pagkatapos niyang tapusin ang kanyang piging. Tuwang-tuwa siya na napawalang sala siya at sinabi kay Ryan na pumunta sila sa bahay niya para kunin ang kanyang espada. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang mga taong nagmumura at sumisigaw sa kanya, tinatawag siyang kriminal, at binabato siya ng mga bato. Nagsimula silang tumakbo palayo sa karamihan at nagtago sa likod ng isang bahay. Pinupuri niya siya sa bilis niya at sinasabi sa kanya na para makarating sa bahay niya, kailangan nilang tumawid ng tulay. Iminumungkahi niya na bumili sila ng ilang bagay, partikular na mga smoke bomb para harapin si Alicia. Ngunit nang makita niyang $5 na lang ang natitira sa kanya, na hindi pa nga makabili ng isang damo, hiniling niya sa lalaki na maghanap ng trabaho, magnakaw, o manghiram. Sa sandaling iyon, may dumaang matandang mag-asawa, at iminungkahi niya na magnakaw mula sa kanila dahil madali silang target. Tumanggi siya at sinabing magtatrabaho na lang siya sa halip. Bumibisita siya sa isang kaina-hinayang ahensya ng trabaho para sa mga kaina-hinayang tao at inalok ng 00 para paluan ang isang hubad na matandang lalaki. Nang marinig ito, nagalit si Hyrule at tinanggihan kaagad ang trabaho, na ikinadismaya ni Ryan. Ikinagalit ito ng manager, na nagpal-ayos sa kanya mula sa ahensya. Si Ryan, nang makitang wala siyang tagumpay sa pagnanakaw o pagtatrabaho, ay nagmungkahi na pumunta sila sa kasino at humiram ng pera kay Gingy. Napilitan siyang pumayag at pumunta sa kasino, na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa lalaking iyon, ngunit sinabi sa kanya nito na wala siyang ibang pagpipilian. Nakilala nila siya, at mukhang lasing siya, tinatawag si Ryan na Jiggly Jiggly Fairy. Pero hindi niya ito pinansin at binati siya. Nang makita ang Hyrule, tinanong ni Gingy kung tiniis niya ang pagpapahirap para lang makalaya mula sa kulungan. Ipinaliwanag ni Ryan ang mga kamakailang pakikipagsapalaran ni Hyrule, lalo na ang insidente ng pag-ihi niya, na humantong sa pagtatalo ni Hyrule at Gingy, na tinawag siyang Peace Boy. Naalala ni Hyrule ang lahat ng kanyang aksidente, nagalit, at nagsimulang makipaglaban sa kanya.
Nasa sabik si Ryan at nagsisimulang magpalakpakan. Hinahatak nila ang damit at buhok ng isa't isa, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Hyrule na makapagbigay ng suntok sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa isang upuan at nakatulog. Ngunit gin-icing siya ni Ryan at hiniling na ibigay ang kanyang barya ayon sa napagkasundoan, dahil hindi niya natalo si Hyrule, na nagulat sa pagbubunyag na ito. Ibinigay ni Gingy ang pera, at lumabas sila. Biglang nagbago ang kanyang titulo at naging Amiside who robs from old men. Pinapagalitan niya ito, dahil siya ang gumawa ng kasunduan. Pero ngayon, kailangan niyang magdusa sa bagong titulong ito, at mapanlate siyang tumatawa sa kanya. Pumunta sila sa isang tindahan na tinatawag na Melissa's Shop para bumili ng smoke bombs. Humingi siya sa may-ari ng 2 smoke bomb, at ibinigay niya ito sa kanya, ngunit sinisingil siya ng mas mataas kaysa sa karaniwan dahil sa pagkakabilanggo niya. Nagtatakot siyang magbayad at makuha ang mga gamit, at pumunta sila sa bahay niya para kunin ang espada. Pumasok sila ng palihim at nakita ang espada, pero biglang lumitaw si Alicia mula sa wala. Agad niyang binato sa kanya ang smoke bomb pero hindi tinamaan, at sinigawan siya ni Ryan na pasabugan ang bomba bago ito ibato gamit ang bato. Nagmamadaling hinahanap niya ang batong panggatong pero walang swerte. Si Alicia ay tumatawa ng masama at sinundan siya tulad ng isang maninila. Biglang nabasag ang bintana, at pumasok si Misa sa eksena na ikinagulat ng lahat at sinabing hindi kayang tapusin ni Alicia ang kanyang kahangahangang bedwetter. Tinatanong ni Alicia kay Misa kung bakit tinutulungan ng isang inquisitor si Jero, na ipinaliwanag niya na pinawalang sala ito sa lahat ng paratang ayon sa desisyon ni Tesla, at ang pagpinsala sa kanya ay nangangahulugang pagsuway sa utos ni Tesla. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jero at tinanong si Misa kung paano niya nalaman na aatakihin siya rito, na sinagot ni Misa na sinusundan niya siya sa pag-asang mas makapag-usap sila. Iminumungkahi ni Ryan na isaalang-alang niya na isali si Misa sa kanyang koponan. Sinabi niya sa kanya na sinundan niya ito gamit ang amoy ng kanyang ihi, at inamin ni Ryan na talagang malakas ang amoy ng amo niya sa kanya, sapat para masuka ang isang tao, pero hindi siya nagsabi ng anuman para hindi masaktan ang damdamin nito. Nahiya si Jero at pinagalitan si Ryan dahil hindi niya sinabi agad, nang biglang sinubukan siyang atakehin ni Alicia. Dumating si Misa para tulungan siya at pinigilan siya. Sinusubukan muling umatake ni Alicia, at sinimulan siyang labanan ni Misa sa isang epikong labanan ng lag-ari at espada. Pero natalo si Misa, at nagsimulang magpanik si Jero. Hinikayat siya ni Ryan na tumakas, pero nalaala niya ang payo ng website na huwag lumaban at nag-isip siya ng paraan para mawala sa pokus si Alicia. Kapag sumusulong siya, inilalagay niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito. Sa halip na mag-reak sa paraang inaasahan niya, hinawakan siya nito sa kwelyo at sinabing sapat na siyang matanda para hindi menas dito, at sinipa siya sa kanyang sensitibong bahagi. Lumuluhod siya, hawak ito ng may sakit, nang biglang lumitaw ang multo ni Martin at hilingin sa kanya na sumama sa kabilang buhay. Sumigaw si Alicia na nararamdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid at nangakong ipaghihiganti ang pagkamatay nito. Naalala ni Jero ang sinabi ni Conway sa walkthrough at nagpasya siyang subukan muli. Sa sandaling sasaksakin niya ito, umamin siyang in love siya. Huminto siya sa kalagitnaan, naguguluhan, at sinabi sa kanya na huli na para gamitin niya ang ganitong paraan. Sinabi niya sa kanya na totoo ito at ipinahayag ang kanyang kahandaang pakasalan siya at magkaroon ng mga anak kasama niya. Nabitawan ni Alicia ang kanyang kutsilyo sa pagkabigla at sinabi sa kanya na huli na ang lahat, saka tumakbo palayo sa bahay. Tuwang-tuwa si Ryan at pinupuri niya ito dahil sa maayos na paghawak sa sitwasyon, ngunit nakokonsensya si Jero dahil hindi niya nailigtas si Martin at itinuring lang ang laro bilang laro. Napagtanto niya na si Alicia, bilang kanyang kaibigan noong bata pa sila, ay hindi kayang tanggapin ang lahat ng kalungkutang ito ng madali. Biglang nagising si Misa at sinabing malakas si Alicia. Nagpasalamat si Jero sa tulong niya, pero mapagmahal na nagtanong si Misa kung pwede niyang putulin ang kanyang kalingkingan, na sinagot niya ng hindi at pinakiusapan siyang umalis. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada na pinuntahan niyang kunin at nakita niya itong nasa masamang kondisyon. Iminungkahi ni Ryan na bumisita sila sa isang panday bakal, ngunit hindi niya ito pinansin at tinanong siya tungkol sa puno ng kanura na binanggit ni Martin. Sinabi naman niya na nasa timog lang ito, sa isang maliit na burol.
Pinakiusapan niya itong maghintay sa loob ng bahay at nag-isang pumunta sa puno. Pagdating sa puno, tinawag niya si Martin, humingi ng taos-pusong paumanhin, at hiniling na sumama siya sa kanya. Biglang dinala siya sa pagkabata nila sa laro nang mangako silang magiging magkaibigan magpakailanman. Bumabalik siya sa kasalukuyan, at nagpasalamat si Martin bago mawala. Biglang lumitaw si Ryan sa harap niya at sinabing nasaksihan niya ang lahat, pero hindi niya narinig o nakita si Martin. Pagkatapos ay natanggap ni Jero ang bagong titulo, ang pinakamagaling na mamamatay ng pinakamagandang kaibigan, ang pinakamagaling na mamamatay ng kamag-anak. Sinabi ni Ryan sa kanya na huwag mag-alala dahil malaya na siya sa pagbabalik tanaw ni Martin at iminungkahi na dalhin na nila ngayon ang kalawanging espada sa panday at ipagawa siya ng bagong pantalon. Biglang napansin nila ang usok na umaakyat mula sa lungsod at narinig nila ang tunog ng kampana. Sinabi ni Ryan sa kanya na hindi pa siya nakakita ng ganitong kaganapan at naghinuha kung nasusunog ang lungsod ng Ted. Nagmamadaling pumunta sa lungsod sina Jero at Ryan, nasaksihan ang kaguluhan habang nagtatakbuhan ang mga tao sa pagkasindek sa iba't ibang direksyon. Sa ilang bahay na nasusunog, tinanong niya ang mga tao kung ano ang nangyari, ngunit itinulak lamang nila siya at patuloy na tumakbo ng walang direksyon. Sinabi ni Ryan sa kanya na nagkakagulo ang mga tao at wala silang oras para sagutin ang kanyang mga tanong dahil kailangan muna nilang unahin ang kanilang sarili. Iminumungkahi niya na habang naghihintay, pumunta sila sa panday ng bakal at ipaayos ang kanyang espada. Sa loob ng pandayan, hiniling ni Jero sa panday na alisin ang kalawang sa kanyang espada, ngunit tumanggi ang panday, sinabing wala siyang oras sa gitna ng pag-atake ng mga goblin. Dagdag pa niyang paliwanag na natuyo ang muog dahil sa tagtuyot, na nagbigay daan sa mga goblin na makapasok sa lungsod. Nasabik si Jero sa ideyang makipaglaban sa mga goblin, ngunit sinabi sa kanya ng panday na hasin muna ang espada gamit ang batong hasaan at umalis. Sinunod niya ang utos ng panday, ngunit hindi nagtagal ay nainas siya sa gawain at nagpasya siyang lumabas upang harapin ang mga goblin. Binalaan siya ni Ryan na mahirap ang labanan sa mga goblin at siguradong matatalo sila. Nag-aalinlangan niyang sinabi sa kanya na kung mamatay siya sa laro, may masamang mangyayari sa kanya, masisira ang kanyang console, at masisira ang laro sa totoong buhay. Sinigawan niya ito dahil natakot siya, dahil akala niya mas masamang bagay ang mangyayari sa kanya. Ibinunyag niya na maraming tao ang naghain ng napakaraming kaso laban sa kumpanya ng laro, na nagresulta sa pagkalubog ng laro bilang isang napakasamang full dive RPG. Pinayuhan niya itong mag-log out na ngayon dahil napakalakas ng mga goblin at sinabi sa kanya na babalik sila pagkatapos dumaan sa mga walkthrough. Bago mag-log out sa laro, tinanong niya kung maaari niyang silipin ang isang goblin. Napapayag si Ryan nang may pag-aalinlangan, at sumilip siya sa isang goblin mula sa pagtatago sa likod ng pinto. Hinahangaan niya ang makatutuhanang graphics, nang biglang mapansin niya ang goblin na papalapit sa isang maliit na batang babae. Nagmamadaling lumabas siya para tulungan ang batang babae, pero hinayla siya ni Ryan na pabalik sa buhok niya at tinanong kung gusto niyang masira ang kanyang console at laro. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kayang hayaang matapos ang buhay ng ibang tao sa harap niya, kahit pa ito ay isang NPC. Sa sandaling iyon, dumating ang mga gwardya ng lungsod upang talunin ang goblin at iligtas ang batang babae, ngunit inatake ng goblin ang mga gwardya at madaling tinapos ang kanilang buhay. Nagsimulang magpanik si Hero nang makita ito, at sinabi ni Ryan sa kanya na halos lahat ng manlalaro na umalis sa lungsod ay umiwas sa pakikipaglaban sa halimaw, maliban kay Kamway at sa isang boksingero na nagngangalang Shohei. Sa kabila nito, nagpasya si Hero na tulungan ang batang babae at humingi ng tulong kay Ryan, na pumayag na tumulong kung magpapalit siya ng pantalon ng panday na naiwan. Pagkatapos magpalit ng pantalon, pinlano nila ang kanilang pag-atake sa goblin, kung saan si Ryan ang hindi nakikitang maglilihis ng atensyon ng goblin habang inililigtas niya ang bata at tumatakbo. Pero biglang may isa pang goblin na lumitaw, na huminto sa kanyang paglalakad. Binitawan niya ang dalaga at pinakiusapang tumakbo, habang nagbabalik tanaw sa kanyang kapatid na si Kid. Gayunpaman, tinambush siya ng goblin at tumakbo sa likod ng batang babae. Hinahabol niya ang goblin at sa paanong paraan ay nagkaroon ng kapangyarihan, nalampasan ang goblin at nailigtas ang maliit na batang babae.
Sumama si Ryan sa kanya at sinabing nakakuha siya ng antas ng pagiging pro-athlete sa pagiging gwapo. Sa sandaling iyon, maringgol na dumating si Tesla at tinapos ang mga goblin gamit ang kanyang atake ng kidlat na espada, na humihiling sa mga gwardya ng lungsod na dalhin ang batang babae sa kaligtasan. Nagpaalam ang dalagita sa kanya at sumama sa mga gwardya. Pagkatapos ay nakuha niya ang titulong Homicide Who Likes Little Girls, na naging dahilan upang siya ay pagtawanan nito, na ikinainis niya. Inimbitahan siya ni Tesla na sumali sa mga gwardya ng lungsod, sinasabing magiging malaki ang kanyang sahod. Agad siyang pumayag, sa kabila ng mga alalahanin ni Ryan. Pagkatapos ay hiniling ni Tesla sa kanya na sumali sa lalong madaling panahon na siya ay handa na at ipinaalam sa kanya na ang lugar ng pagsasanay ay nasa ari-arian ng Reyna at idinagdag na siya ang gag-abay sa kanya. Nagpa siya si Hero na isave ang laro at mag-log out. Kinabukasan sa paaralan, pinag-usapan niya ang laro kasama ang kaibigan niyang si Taka. Mamaya ng araw na iyon, pagkatapos umuwi mula sa paaralan, sinuri niya ang website ni Kamway para sa mga opsyon na umalis sa lungsod. Ang unang opsyon ay ang makipaglaban kasama ang mga kaalyado, ang ikalawa ay ang magtago mula sa mga goblin sa loob ng 4 na araw, at ang ikatlo ay ang sumali sa hukbo ni Tesla, na itinuturing na pinakamasamang opsyon na may napakababang tsansa ng kaligtasan. Nagulat si Hero sa mapanganib na mga pagpipilian at sa hindi tiyak na kapalaran na naghihintay sa kanya sa laro. Nagtataka siya kung ito na ba ang oras para sumuko sa laro, dahil ang kanyang tsansa na mabuhay sa hukbo ni Tesla, ayon sa website ni Kamway, ay 0.1% lamang. Gayunpaman, pinagtatawanan siya ng website sa pagsasabing tiyak na, luto, na ang kanyang console. Na nagdulot ng galit kay Hero at nagsimulang sumigaw sa monitor. Sinabi ng website na sa hindi malamang na pagkakataon, kung nakuha ng manlalaro ang titulong Best Friend Killer, maaaring tumaas ang kanyang tsansa na manalo sa laro mula 0.1% hanggang 0.5%. Pagkatapos ay hinihiling sa kanya ng website na ilagay ang salita ng pangako bilang password, sinasabing maaaring abutin ng 1 dekada para sa ilang tao na matuklasan ito. Ipinasok niya ang password at sinabi ni Kamway sa kanya na nagulat siya na nakaligtas siya ng ganito katagal. Pagkatapos ay sinasabi sa kanya na magtiis pa ng 5 araw ng pagsasanay, hanggang sa ikalawang alon ng pag-atake ng goblin, na may antas ng kahirapan na SS, at ang pagkumpleto nito ay magdadala sa kanya sa pagharap sa tunay na misteryo ni Ted. Hinihimok siya ng website na buksan ang kanyang mga mata at mag-isip. Sa pakiramdam na desidido, pumunta si Hero kay Kid at sinabi sa kanya na lalaruin niya ang laro at haharapin ito ng buong tapang, tumangging tumakas tulad ng ginawa niya sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Nag-login siya sa laro at sumali kay Tesla habang papunta sila sa palasyo ni Reyna. Sumali rin si Ryan sa kanila, at nang makarating sila sa ari-arian ng Reyna, narinig nila ang nakakabagbag damdaming sigaw ng mga taong pinahihirapan. Pagpasok nila, nagpakilala ang Reyna bilang gobernador ng lungsod at mahigpit na niyakap si Hero, na nag-iwan sa kanyang walang masabi. Pagkatapos ay dinala siya ni Tesla sa training grounds, kung saan ipinakilala niya siya sa iba pang gwardya ng lungsod, kabilang na ang mga bagong recruit na sina Granada at Palo. Sa matigas na determinasyon, isiniwalat ni Tesla na nakatuon ang pansin ng mga goblin sa mansyon ng Reyna, at kung hindi nila mapoprotektahan ang mansyon mula sa mga goblin, maaaring mapanganib ang buong lungsod. Nangangako ang grupo na paprotektahan ang lungsod bilang tapat na miyembro ng Ted City Guards. Isang gwardya na nagngangalang Bob ang nagdala kay Hero sa kanyang tirahan kasama ang mga bagong recruit, sina Palo at Granada. Sa loob, nagpalit si Hero ng baluti na nakalagay sa kanyang kama at umalis kasama si Bob para sa sesyon ng pagsasanay. Nagsimula ang ehersisyo sa pagpapakilala, at siya ay inilagay sa ilalim ng pagbabantay ni Amos para sa pagsasanay, na siyang nagkulong sa kanya sa simula. Pagkatapos, nagpakilala ang isang batang sundalo na nagngangalang Kathy kay Hero at pinuri ang kanyang katapangan sa pagligtas sa maliit na batang babae mula sa goblin. Nagsasanay siya sa pakikipaglaban gamit ang espada kasama ang kanyang instructor na si Amos, at kahit nahihirapan siya, pinapalakas siya ng loob nina Kathy at Bob. Pagkatapos ay nakialam si Granada at tinalo si Amos, na naging dahilan upang pagtawanan ng lahat si Hero habang pinupuri ang galing ni Granada.
Sinusubukan ni Hiro na makipag-usap kina Bob at Kathy, pero naghanap sila ng dahilan at umalis. Pumupunta siya sa kainan para kumain, kung saan siya ganap na itinakwil at nag-iisa. Pinapaalala ni Ryan sa kanya na 5 araw na lang siyang magtitiis sa paghihirap na ito, at pagkatapos ay malalaman na niya ang pakulo ni Kamui para manalo sa larong ito. Natutulog siya sa kanyang kwarto at nagigising ng huli para sa pagsasanay. Nagmamadaling pumunta siya sa training grounds, kung saan pinagalitan siya ni Amos dahil sa kanyang pagiging tamad at tinawag siyang walang silbi, sinabihan siyang magsanay sa kanyang paghampas tulad ng isang lalaki. Habang nagpa-practice, binubuli siya ni Granada at Palo, sinasabing pinatay niya ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Hiro na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan at hindi siya mapanganib, pero patuloy pa rin siyang binubuli. Sa kabutihang palad, tinawagan siya ni Kathy at inalok na turuan si Hiro kung paano humawak ng espada. Sinabi ni Ryan sa kanya na maswerte siya dahil si Kathy ang kanyang kaibigan. Ipinakita niya kung paano hawakan ang espada, at sinunod niya ang kanyang tagubilin at pinasalamatan siya sa paggawa nito, at tinukso sila ni Ryan dahil sa pagiging malapit nila. Kinabukasan, nananatiling mapang-api si Granada sa kanya at marahas siyang inaatake sa ensayo, na nagpaparamdam sa kanya na kaawa-awa ang kanyang buhay. Pinagtatawanan siya ni Granada at Palo, sinasabing mas inutil pa siya kaysa sa wala, kaya dapat siyang magbayad para sa pribilehiyong makipagsanay sa kanila. Nagsimulang magbiro ang lahat sa kanya, at pinag-iisipan niya ang kanyang kapalaran, na naaalala ang kanyang kaawa-awang buhay sa totoong mundo. Mamaya, umupo si Ryan sa ulo niya at sinabi na tulad ng sinabi ni Kamui, magiging hyperrealistic at mahirap talunin ang larong ito. Sinabi niya sa kanya na kahit alam niyang kailangan niyang harapin ang mapanganib na mga kaaway, hindi niya inaasahang pagtatawanan at bubulihan din siya sa laro. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at dinala siya sa opisina ng konsultasyon upang humingi ng gabay at tulong. Nang makapasok na sa loob, ibinahagi ni Hiro ang kanyang mga pinagdaanan sa tagapayo, binanggit kung paano siya pinagalitan ng instructor at pinagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa paghingi ng pera sa kanya sa pamamagitan ng pananakot. Gayunpaman, nanatiling walang pakiramdam ang opisyal, sinasabing kasalanan niya na sumali sa mga gwardya ng lungsod ng walang sapat na kasanayan at pinayuhan siyang huminto. Nang hihinayang, lumabas siya ng opisina at pinagalitan si Ryan dahil sa paghikayat sa kanya na pumunta sa walang silbing opisyal na yon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Kathy sa kanya na ang konsultasyon officer ay hindi kayang gabayan ng mga normal na tao at nagpapagaling lamang ng mga pisikal na pinsala. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang espiritual na simbolo at pinayuhan siyang bisitahin ang simbahan. Sinunod ni Hiro at Ryan ang suhestyon niya at nagtungo sa simbahan. Tinanong ni Hiro si Ryan kung kailangan pa ba talaga nilang magdasal, sinasabing wala siyang pananampalataya. Sinabi niya sa kanya na baka isa na namang paglalakbay ito kaya mas mabuting subukan nila at baka naman ito ay isang isyu sa pag-unlad. Sa simbahan, nagtiwala si Hiro sa isang madre tungkol sa kanyang mga problema, at naramdaman nito ang negatibong enerhiya na nakapaligid sa kanya at sinabi sa kanya na magsasagawa siya ng ritual ng paglilinis para sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya upang kumuha ng malaking mangkok ng banal na tubig at ibinuhos ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nalinas na ang kanyang katawan at na magiging maayos na ang lahat mula ngayon. Nagpasalamat siya sa pagganap niya sa ritual, pero bumahing siya dahil sa lamig ng banal na tubig. Nagsimula siyang manginig, dahil sa pisikal na lamig ng tubig at sa matinding emosyong nararamdaman niya. Sa ika-4 na araw, mas maraming hamon ang kinaharap ni Hiro sa training ground at nagsimulang isipin na ang ritual ng paglilinis ay isang panloloko lamang dahil walang tila nagbago, at binubuli pa rin siya. Tinawag siyang mahina ni Amos at umalis, habang sina Granada at Palo ay humihingi sa kanya ng pera dahil sa pagiging mahina niya. Nang hihinayang, nagpasya si Hiro na harapin sila at hinamon si Palo sa pag-aakalang kaya niya itong talunin. Pero nang simulan na siyang atakehin ni Palo, doon lang niya napagtanto kung gaano siya nagkamali. Wala siyang silbi laban sa dalawang ito. Malupit na inatake siya ni Palo, at bumagsak siya dahil hindi niya kinaya ang mga atake at sumuko, ngunit patuloy pa rin si Palo sa pagpalo sa kanya ng paulit-ulit. Nang masaksihan ang marahas na eksena,
nagmadaling tumakbo si Kathy upang tawagin ang instructor, si Amos, para makialam. Sa kasamaang palad, hindi pinatigil ni Amos ang mga bully at sa halip ay umalis. Pinagtatawanan ng mga bully sina Hero at Kathy at tinatakot si Kathy na lumayo sa kanya. Napilitang magsinungaling si Kathy sa kanila na hindi siya kaibigan ni Hero, at tumawa ang mga bully, nilalay siya. Sumasabay din si Ryan sa pagtawa, na nagpapagalit sa kanya. Pagkaalis nila, pinagalitan niya si Ryan dahil nakipagtawanan ito sa kanila, at humingi siya ng paumanhin sa kanya. Sinasabing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang banal na diwata at gagawin niyang mas mabuti ang mga bagay para sa kanya. Kinabukasan, na siyang huling araw ng kanyang pagsasanay, nakarinig si Hero ng ingay mula sa labas ng kanyang kwarto at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nalaman niya na nawala ang kanyang sapatos sa granada at halatang nagagalit. Sinusubukan ni Palo na pakalmayan siya, sinasabing maaari niyang isuot muna ang ekstrang pares at hahanapin nila ang kanyang sapatos mamaya. Lalo pang nagalit si Granada dahil dito at biglang itinuro ng isang gwardya ang isang kanal, at natuklasan nila doon ang sapatos ni Granada. Nagagalit siya ng husto at hinihiling na malaman kung sino ang gumawa nito. Palo asks kung iyon pa rin ang sapatos na ginawa ng kanyang lola para sa kanya, at malungkot niyang kinumpirma ito, nagtataka kung sino ang nasa likod nito. Sa buong araw, lalong nawawala ang mga gamit ni Granada, at hinahanap niya ang mga ito sa lahat ng dako. Nawala ang kanyang espada, at nagsimula siyang sumigaw sa galit. Nagsimulang magtsismisan ng isa pang bantay tungkol sa kanya, na lalong nagpagalit sa kanya. Iminumungkahi ni Palo na hanapin nilang lahat ang espada, at tinulungan siya ng lahat sa paghahanap. Ngunit walang nakahanap nito at bumagsak sa lupa si Granada, pagod at malungkot. Tiniyak ni Palo sa kanya na maghahanap ulit sila bukas, ngunit malungkot na umalis si Granada. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ng lahat na sumigaw siya at pumasok sa loob upang makita na ang espada ni Granada ay nakabaon sa loob ng palikuran. Kinuha niya ang kanyang espada at itinapon ito sa tabi, pagkatapos ay binuhat niya si Hero sa kwelyo, sinisisi siya sa nangyari, at inakusahan na ginawa niya ito dahil sa galit. Gayunpaman, nakialam ang gwardya, si Bob, at sinabi kay Granada na wala siyang ebidensya, at sinuportahan ng lahat ang kawalang sala ni Hero. Biglang narinig ng lahat ang isang babaeng sumisigaw, at nagmadali silang imbestigahan ito. Sinabi niya sa kanila na nawawala ang kanyang panty, at nagtataka ang lahat kung may serial na magnanakaw sa kanila. Lahat ay naghahanap sa nawawalang panty, at isa sa kanila ang nakakita na ito ay nasa loob ng bag ni Granada. Dinadala niya ito sa atensyon ng lahat, at sinisisi ng babae si Granada sa pagnanakaw ng kanyang panty at pinapagalitan siya dahil sa pagiging bastos, na nagiiwan sa kanya na nagulat. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya, at nagsimulang umiyak ang babae, sinasabing napakalungkot niya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Lahat ay dumating para iligtas siya at hilingin sa kanya na itigil ang kalokohang ito. Sinimulan nilang sigawan siya, tinawag siyang pervert, at sinabing hindi nila kailangan ang isang may mukhang goblin na tulad niya sa koponan, pinagtatawanan siya. Sa huli, siya mismo ang Tin Raider ng kaibigan niyang si Palo at sumali sa iba, at malungkot na umalis si Granada. Mamaya sa training grounds, ipinabatid ni Instructor Amos sa lahat na umalis si Granada sa koponan dahil sa personal na dahilan, at nalungkot si Hero para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Amos sa kanila na bumalik sa pag-eensayo nang biglang dumating si Kapitan Tesla at ipinakita sa lahat ang isang papel na nagsasabing si Amos ang nagnakaw ng sapatos ni Granada at nagtulak sa kanya upang umalis. Nagulat ang lahat sa pagbubunyag na ito, at sinubukan ni Amos na ipagtanggol ang sarili, sinasabing hindi niya ginawa ang bagay na iyon. Binasa ni Tesla ang sulat at ayon dito, nagselos si Amos kay Granada dahil mas mahusay na ito sa pagtuturo kaysa sa kanya. Hiniling niya kay Palo na kumpirmahin kung totoo ito dahil siya ang nagpadala ng sulat. Nagagalit si Amos at nagsisimulang sumigaw sa kanya, tinatawag siyang sinungaling, ngunit nakialam si Tesla at tinanong ang mga gwardya kung karapat-dapat si Amos na maging instructor. Sinabi ni Kathy kay Tesla, habang umiiyak, na binubuli ni Granada at Palo si Hero, pero walang ginawa si Amos tungkol dito. Inamin niya na lahat, kasama na siya mismo, ay masamang tinrato si Hero, na sinang-ayunan ng lahat ng may pagsisisi at sinimulang sisihin si Amos.
Nagsimula silang sumigaw sa kanya, tinatawag siyang iba't ibang pangalan, at pumunta siya kay Tesla na sinasabing nagsisinungaling ang lahat at siya ay pinapa-frame. Si Tesla, nang makitang wala silang ebidensya at walang kahit isang sundalo ang nagtatanggol kay Amos, ay nagdeklara na hindi siya karapat-dapat magturo at inalis siya sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na magpatuloy sa kanilang pagsasanay hanggang sa dumating ang bagong instructor, at pagkatapos ay umalis. Nakahiga si Amos sa lupa at nagmamakaawang patawarin, pero walang nagbigay pansin sa kanya at bumalik sa pagsasanay. Si Kathy, na may luha sa kanyang mga mata, ay lumapit kay Hero at humingi ng paumanhin sa masamang pagtrato niya rito. Hindi nagtagal, lahat ng iba na nanlait sa kanya ay humingi rin ng paumanhin sa kanya at humingi ng kapatawaran niya. Malugod niyang tinanggap ang paghingi ng paumanhin at tinanong sila kung ano ang magagawa nila kay Amos, na nakaupo pa rin sa lupa at umiiyak na parang sanggol. Sinabi ni Ryan kay Hero na may aaminin siya at hiniling sa kanyang alalahanin ang pangako niya na papakasalan ang taong mananalo sa laro. Tumango siya ng mahiyain at sinigawan siya na akala niya ay nagbibiro lang siya, pero sinabi niya sa kanya na seryoso siya at inihayag na 10 taon na ang nakalipas, nakilala niya si Kamway sa laro at lubos siyang humanga sa lakas at katapangan nito. Habang umaalis siya sa lungsod sa laro, tumakbo siya sa kanya at hiniling na lumabas sila. Gayunpaman, tiningnan niya ang dibdib nito at malamig na tinanggihan, sinasabing mas malaki ang dibdib nito kaysa sa utong ng baka at mga dahon. Ang pag-uusap pa lang tungkol dito ay nagagalit na sa kanya at nagsisimula siyang sumigaw kung paanong si Kamway ay napakasamang tao dahil sa pagkomento sa laki niya. Ipinaliwanag niya kay Hero na ngayon ay naghahanap siya ng paghihiganti kay Kamway at gagawin niya yon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa sinumang mananalo sa laro. Hindi makapaniwala si Hero na may magkakaroon ng ganitong katangang pinagmulan at tinanong siya kung tapos na siya sa kanyang kalokohan, pero hindi siya pinansin nito at hinimok pa siyang maging ganoong tao, sa pamamagitan ng pagtalo sa larong ito para mapakasalan siya at makipaghalikan sa harap ni Kamway at magkasamang magpakita ng daliri bilang masayang magkasintahan. Gayunpaman, nakikita ni Hero na lahat ng ito ay katawa-tawa at nakatayo roon na walang masabi. Sa gabi, nakatayo si Hero sa bantayan at pinag-iisipan ang sinabi ni Ryan. Nagtataka siya kung paano magkakaroon ng ganitong kakatwang dahilan ang isang tao para sa paghihiganti. Ang marinig ang kanyang sasabihin ay nagpapawala ng kanyang motibasyon na manalo sa laro imbes na kabaligtaran. Sa sandaling iyon, sumali si Tesla sa kanya at humingi ng paumanhin sa pinagdaanan niya, kay Amos at Granada. Tinanggap ni Hero ang paghingi ng paumanhin at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi. Sinabi ni Tesla sa kanya na maaaring atakihin ng mga goblin ang lungsod anumang oras mula ngayon, at ang kaisipang iyon ang nagpapahirap sa kanya na makatulog. Sinabi ni Hero sa kanya na may kutob siya na baka atakihin sila ng mga goblin ngayong gabi, at tumawa si Tesla sa kanya, tinawag siyang kakaibang lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya si Hero kung gusto nitong umalis sa lungsod at ipinahayag ang kanyang pagnanais na malayang makapaglakbay din sa buong mundo kapag nalutas na ang krisis na ito ng mga goblin. Nagmumungkahi si Hero na umalis silang dalawa sa lungsod kapag natapos na ang lahat ng ito, at masaya siyang pumayag dito. Pagkatapos nito, nag-log out si Hero sa laro dahil gusto niyang tingnan ang walkthrough para sa karagdagang tagubilin bago ang malaking kaganapan. Nang magising siya, nagulat siya nang makitang nakatingin si Kid sa mukha niya, na naging dahilan ng kanyang pagdaing. Pinagalitan niya ito dahil sa pagpasok sa kanyang kwarto ng palihim at pagpaplano na wakasan ang kanyang buhay. Naiirita siya at tinatawag siyang bobo dahil nag-i-imagine lang, at sinasabi sa kanya na akala niya talaga patay na siya dahil hindi sumasagot kahit gaano pa siya kumatok. Nang tanungin niya siya kung bakit siya pumunta sa kanyang kwarto, sinabi niya sa kanya na kakaiba ang ikinikilos nito kamakailan, kaya naisip niyang kailangan niyang tingnan kung okay lang ito. Naging masaya siya na nag-alala siya para sa kanya, pero nagtalo sila na hindi naman siya nag-alala, at sinabi niya sa kanya na kung mamatay siya habang naglalaro ng bobong larong iyon, malaking kahihiyan iyon sa kanilang pamilya. Pero hindi sumasagot si Hero, masaya na nagmamalasakit sa kanya ang kapatid niya at nagpapasalamat sa kanya. Lalo siyang nainis dito, at ibinato niya ang laro sa mukha nito, at mabilis na nagbago ang kanyang ngiti at napuno ng galit. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at umalis siya sa kwarto niya na galit.
Mamaya sa gabi, sinuri niya ang website at naalaala na sinabi sa kanya ni Conway na may paraan para manalo sa larong ito. Nang subukan niyang makita ang lansihin, sinabi ni Conway sa kanya na ipasok ang kanyang kasalukuyang titulo bilang password upang patunayan na nakarating siya sa ganitong kalayo sa laro. Pagkatapos ipasok ang password, binati ni Conway si Hero dahil nakuha niya ang titulong Best Friend Killer, at nag-excited si Hero dahil baka magkaroon talaga siya ng pagkakataon. Nang pumunta siya sa susunod na seksyon para tingnan ang trick, pinagalitan siya ng website dahil sa pag-asa nito sa bawat maliit na bagay at sinabihang maghanda sa kanyang pagtatapos. At ganoon na lang, biglang nagsara ang site ng mag-isa. Nakatunganga lang siya doon na nagulat sa nangyari kanina at nagpasya na siya na mismo ang gagawa ng paraan. Sa ika-6 na araw ng laro, nagtipon si Hero kasama ang iba pang tauhan ni Tesla, handang lumaban sa mga goblin. Tinanong ni Ryan kung inihanda na niya ang kanyang espada, nakakain, nakaihi, nakatae at iba pang katulad na mga walang kwentang tanong bago ipinahayag na handang-handa na siya. Buong pagmamalaking tumayo si Tesla sa harap ng mga kalalakihan at inihayag na dahil sa mapanganib ang mga goblin, ang mga lalaban sa kanila ay makakatanggap ng mas mataas na ranggo at gantimpala, bago ipinakilala sina Misa at Alicia bilang pinakabagong miyembro ng mga gwardya ng lungsod. Nagulat si Hero nang makita ang dalawang baliw na babae, parang hindi pa sapat ang pakikitungo sa mga goblin. Masayang binati siya ni Misa at tinanong kung nagbasa na naman siya ngayong araw, na ikinainis niya at nagsimulang sumigaw sa kahihiyan, sinasabing hindi na siya sanggol. Binati rin siya ni Alicia bago siya binigyan ng nakakatakot na tingin. Sinabi ni Ryan sa kanya na ang mga babaeng makikilala niya sa larong ito ay magiging kaalyado niya kapag kailangan niya ang mga ito ng husto. Nagagalit si Hero, sinasabing hindi siya interesado sa makapal na buhok na ito at natatakot siyang baka masaktan ng mga baliw na babae kung hindi siya mag-iingat. Samantala, abala si Tesla sa pagtuturo sa mga lalaki ng mga estratehiya sa pag-atake. Inaalam niya sa kanila na inilikas na nila ang mga nasa labas ng lungsod patungo sa sentro, ngunit marami pa rin ang hindi sumunod sa utos ng paglikas. Kaya nasa mga sundalo na ang pagpapatrolya sa lungsod at pagpapanatiling ligtas ng lahat mula sa mga goblin. Tinanong ni Hero si Ryan kung hindi ba ito ang araw ng pag-atake ng mga goblin, at sinabi niya sa kanya na baka ito ay isang kaganapan bago pa doon, tinitiyak sa kanya na baka hindi naman ito ganoon kahirap. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Tesla at inatas ang magpatrolya sa silangang distrito, at sinabi sa kanya ni Ryan na doon dating nakatira si Gingy, na ikinagalit niya. Para mas lumala ang sitwasyon, inatasan ni Tesla sina Misa at Alicia na sumama sa pagpapatrolya. Nagulat si Hero at sinabi sa kanya na may galit si Alicia sa kanya, ngunit ngumiti lang si Tesla at sinabing tiyak na malapit sila dahil nasabik si Alicia na makita siya. Sinabi ni Hero sa kanya na lahat ay isang panig lamang, at takot na takot siya sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik at samantalahin ito bilang pagkakataon upang linisin ang mga bagay-bagay. Dahil walang pagpipilian si Hero, umalis siya kasama ang mga babae para magpatrolya. Sinabi ni Misa sa kanya na dapat nilang gawin ang isang bagay kay Alicia dahil nakakatakot ito at sinubukan siyang patayin, ngunit mayabang siyang sinabi sa kanya na wala siyang pagkakaiba sa kanya at sinabi sa kanilang dalawa na dapat silang lumayo sa kanya. Naging emosyonal si Misa at tinawag siyang masama. Nakialam si Ryan at sinabi sa kanya na si Alicia lang ang gustong pumatay sa kanya, at ang tanging kasalanan lang ni Misa ay nakakatakot siya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at tinanong kung bakit kailangan pa nilang magpatrolya, at tinawag siyang bobo nito, sinasabing nagiging baliw ang mga tao kapag may kaguluhan. Biglang nakarinig ng sigaw ng isang babae at nakita ang isang lalaking ninanakaw ang bag ng babae at tumatakas kasama ito, tinutulak si Hero. Ngunit mabilis na pinabagsak ni Alicia ang magnanakaw sa lupa at mabilis na nabawi ang bag sa pamamagitan ng pagputol sa mga kamay nito, na nagdulot ng pag-iyak ng magnanakaw sa sakit. Inihagis niya ang bag na may nakakabit na kamay ng magnanakaw kay Hero, at sinubukan niyang saluhin ito, na may pagkadismaya. Sinabi ni Ryan sa kanya na dapat nilang ibalik ang bag sa babae at ituring ang kamay bilang pagpapabuti sa bag, na naging dahilan upang sigawan siya nito dahil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Sinabi niya sa kanya na baka makatanggap siya ng gantimpala kung ibabalik niya ang bag, kaya pumunta siya sa babae at masayang ibinigay ito sa kanya,
ngunit nahimiti ito sa lupa nang makita ang kamay, at pinagalitan niya si Ryan dahil sa pagbibigay sa kanya ng pangit na payo. Pumunta si Misa sa magnanakaw at tinakot siya na sabihin kung bakit niya ninakaw ang bag. Ibinunyag ng magnanakaw na papatayin pa rin ng mga goblin ang lahat at may nagutos sa kanya na lumikha ng mga abala, at hindi nagtagal ay nasaksihan nila ang mas maraming ganitong insidente na nangyayari sa paligid nila. Sinabi ni Ryan sa kanya na may nag-o-orchestra ng mga krimeng ito at baka ito na ang pangunahing kaganapan. Pumunta si Hero sa magnanakaw at hiniling na malaman kung nasaan ang lalaking ito, at itinuro ng magnanakaw ang isang kasino sa tapat ng kalsada, sinasabing nasa loob ang lalaki. Pumunta sila sa kasino, kung saan nakita nila ang ilang tao na nakatali ng isang nakakatakot na gang. Nakita ni Ryan ang pinuno ng grupo at sinabi ni Misa sa kanya na pupunitin niya ang lalaki at hiningi sa kanya na iligtas ang mga bihag. Hinihiling din niya na tumulong ito, at magkasamang hinarap ng dalawang dalagita ang mga miyembro ng gang. Sinabi ni Misa sa kanila na sumuko, pero nang hindi sila sumuko, sinimulan niyang atakehin ang gang. Sumali rin si Alicia sa labanan, at habang abala sila, sinamantala ni Hero ang pagkakataong ito upang iligtas ang mga bihag at napansin niya si Gingy na nakatayo sa tabi nila. Sinabi niya kay Hero na dinakip din siya ng mga lalaki at ibebenta kasama ng iba. Mabilis na pinatay ni Misa at Alicia ang mga lalaki. Sinabi ng boss kay Gingy na niloko niya sila, at doon lang napagtanto ni Hero na si Gingy pala ang nasa likod ng mga krimeng ito. Biglang sinakal siya ni Gingy at pinagbantaan sina Alicia at Misa na manatili sa likod. Sinabi niya sa kanila na hindi naman ganoon kasama ang ginawa niya, at ang lugar na ito ay nasa kaguluhan na simula pa noong unang pag-atake ng mga goblin, at ang ginawa lang niya ay lalo pang lumikha ng kaguluhan. Tinanong siya ni Hero kung bakit niya ginawa iyon, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang maabala ang mga gwardya para makapagnakaw siya ng gusto niya. Tinatakot niya ang lahat na ibigay sa kanya ang kanilang mahahalagang gamit at umalis. Sa tingin ni Ryan, mahusay siyang kontrabida, pero inakusahan siya ni Hero na marumi maglaro at sinasamantala ang kanilang pagkakaibigan. Nagagalit si Hero at gumaganti sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan nito at sinabi sa mga babae na siya na ang bahala sa kanya. Gayunpaman, kinuha ni Gingy ang isang nakamamatay na sandata, ang double brass knuckles, at sinimulang atakehin siya. Nakialam si Alicia at tinambo si Gingy sa isang suntok lang, humingi siya ng paumanhin at nagmakaawa na palayain. Mamaya, ipinaalam nila ito sa mga gwardya, na inaresto ang mga miyembro ng gang at si Gingy. Pinuntahan siya ni Hero at sinabi ni Gingy na malakas si Alicia, na nagpalito kay Hero kung ano ang nangyari sa kaibigan ni Gingy noong bata pa siya sa laro. Sinabi ni Gingy sa kanya na pinatay niya silang dalawa sa simula pa lang, kaya hindi niya alam kung gaano kalakas sila. Komento ni Hero na tila kalmado siya para sa isang papasok sa kulungan, ngunit sinabi lang niya na hindi siya papasok dahil makakakuha siya ng libreng pagkain at hindi na kailangang mag-alala sa pag-atake ng mga goblin. Pagkatapos ng matagumpay na paghuli sa mga magnanakaw, sumali si Tesla sa kanya at binati siya sa paghuli sa mga magnanakaw, ngunit tinanggihan ni Hero na kunin ang anumang kredito at ibinigay ang tagumpay kay Alicia at Misa. Biglang tumunog ang babaalang kampana, hudyat ng pagsisimula ng pag-atake ng mga goblin. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Hero ang kanyang tiyan, nakaranas ng sakit ng tiyan, at nagmadaling pumunta sa banyo upang magbawas. Sa banyo, bago pa man siya magkaroon ng kahit sandaling kapayapaan, isang goblin ang sumusulpot at nagugulat sa kanya. Sumisigaw si Hero at humihingi ng tulong kay Ryan, ngunit ipinapalagay niyang may kinalaman ito sa negosyo ni Hero sa palikuran at hindi siya pinansin. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Misa, na natapos ang goblin sa isang hampas lamang at buong pagmamalaking lumapit sa kanya. Inamin niya na sinundan niya ito sa banyo para masaksihan siya sa kanyang ginagawa, ngunit nakita niya ang goblin na palihim na lumalapit sa kanya, na nagpagalit sa kanya at pinatay niya ang goblin. Nandidiri si Hero sa pagbubunyag na ito, ngunit nagpasalamat pa rin sa kanya dahil sa pagliligtas sa kanyang kaawa-awang buhay. Sinabi niya sa lalaki na okay lang at tinanong kung inaalagaan ba nito ng maayos ang kanyang espada. Hiniling niyang makita ito kaya inilabas ng lalaki ang kanyang espada mula sa kaluban at ibinigay sa kanya. Pero nagkataon na interesado si Misa sa isa pa niyang espada at mapaglarong sinaksak siya doon.
Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng mga maruruming bagay sa kanya, na nagpapagulo at nagpapahimagsik sa binata. Sa sandaling iyon, dumating si Alicia sa pinangyarihan at pinagalitan sila dahil sa paggawa ng walang kabuluhan, na nagpagalit kay Misa, at nagsimulang magtalo ang dalawa dahil sa kanya. Sinusubukan niyang pakalmeyan ang mga babae, pero hindi nila siya pinapansin at naghahanda ng kanilang mga armas para maglaban-laban. Sa pagkaalam na walang silbi ang kanyang mga pagsisikap, tumatakas siya mula sa kanila, hindi nais na harapin ang isa pang goblin. Sa sandaling iyon, lumapit si Ryan mula sa likuran niya at pinagalitan siya dahil hindi niya pinansin ang kanyang mga sigaw noong nasa mahirap siyang sitwasyon sa banyo. Humihingi siya ng paumanhin at sinasabi sa kanya na may pinagdaraanan siya. Nag-alala siya at tinanong siya tungkol dito, pero lumabas na nag-aalala lang pala siya sa kanyang bobong split ends at kaya siya bad mood. Ito ang nagpagalit sa kanya at tinanong niya ito kung may pakialam ba ito sa pagpanalo niya sa laro, ngunit bigla na naman siyang sumakit ang tiyan at bumagsak sa lupa na hindi na makatayo. Tinanong ni Ryan kung nangyayari rin ito sa kanya sa totoong buhay, at nag-aalinlangang isiniwalat niya ang kanyang mga aksidente sa totoong buhay tuwing kinakabahan siya. Sa halip na mag-alala at maging maunawain, nagpatuloy siya sa pagtawa sa kanya na parang baliw. Hindi siya tumitigil at pinagtatawanan siya, tinatawag siyang iba't ibang pangalan. Nagagalit siya at sinisisi ang sarili sa pagtitiwala sa kanya, ngunit sinabi lang sa kanya nito na makatotohanan lang ang laro at patuloy siyang magkakaroon ng aksidente tulad sa totoong buhay. Pinagalitan niya ito, sinasabing hindi naman talaga siya nagtae, nagbasa lang siya ng pantalon sa totoong buhay ng matakot, pero hindi naman mahalaga ang lahat ng ito dahil hindi nagtagal, ginantimpalaan siya ng laro ng isang nakakatakot na bagong titulo bilang Bowel Emptying Homicide. Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon nito sa pamamagitan ng muling pagbibiro sa kanya, at pagkalipas ng ilang sandali, nagtagumpay ang kanyang bobong plano at nawala ang sakit ng tiyan nito. Sinasabi niya na kailangan nilang magmadali at sumali na rin kay Alicia at Misa. Pumunta sila sa Hilagang Pinta at sumali kay Tesla at sa mga gwardya ng lungsod laban sa mga goblin. Nakaipon na ang hukbo at inutusan ni Tesla ang kanyang mga tauhan na sumugod sa mga goblin. Sinimulan na rin ng mga goblin ang kanilang pag-atake, pinupunit ang mga lalaki at sinasalakay sila. Lumalaban si Tesla gamit ang kanyang mga atake ng kidlat na espada, pinutol ang ulo ng goblin sa isang hampas lang. Namangha si Hero sa kanyang kakayahan, pero nag-aalala na sa kabila nito, hindi kayang talunin ni Tesla ang mga goblin. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa gilid at napansin sina Misa at Alicia na nagtatapos sa maraming goblin. Nagulat siya na nasaksihan ang kapangyarihan ng mga batang babae at si Alicia na sunod-sunod lang pinapatay ang mga goblin, hinihiwa ang mga ito tulad ng prutas. Lahat ng nasa paligid ay nakikipaglaban sa mga goblin gamit ang kanilang kamanghamanghang kapangyarihan, ngunit abala siya sa pagtitig sa kanila. Alam na siya ay isang walang magawang manok at walang magagawa laban sa mga goblin. Sinabi ni Ryan sa kanya na sa tulong nina Tesla, Alicia, at Misa, baka malampasan niya ang yugtong ito ng laro nang hindi na kailangang gumawa ng anuman. Nasasabik siya na baka may pagkakataon siyang manalo sa larong ito. Nang biglang tumatakbo si Kathy at ipinaalam kay Tesla na mas maraming goblin ang pumasok sa timog na tarangkahan at patungo sa palasyo ng Reyna. Tinatanong ni Tesla kung paano posible iyon, at isiniwalat niya na isang makapangyarihang goblin, na kilala bilang One-Eyed, ang sumire sa pintuang bakal ng mansyon. Mabilis na tinipon ni Tesla ang kanyang mga tauhan at umalis patungo sa mansyon. Nanunood si Hero sa eksena nang may pagkabigla at tinanong si Kathy kung okay lang siya, ngunit sinabi nito sa kanya na kakaunting sundalo na lang ang natitirang nakatayo at hiniling sa kanya na sumali kay Tesla. Sinunod niya ang payo nito, nagmadaling pumunta sa pinangyarihan, at nakitang marahas na inaatake ng demonyong may isang mata ang mga tauhan ni Tesla. Nakatitig siya rito nang may pagkabigla at tinanong si Tesla tungkol sa napakalaking lakas nito. Ibinunyag ni Tesla na ito ang hari ng mga goblin at ibinahagi na maraming taon na ang nakalipas. Pumunta siya para imbestigahan ang mga ulat tungkol sa isang goblin na nanghuhuli ng mga tao malapit sa lungsod, ngunit nang harapin niya ito, malubhang nasugatan siya ni One-Eyed at halos nakatakas pagkatapos itong tamaan sa mata, kaya't nakuha nito ang pangalang One-Eyed. Pagkatapos ay inutusan niya na dalhin ang transport cage at iminungkahi na magtulungan silang talunin si One-Eyed at umalis sa lungsod.
Sinabi ni Hero sa kanya na parang naghahanap siya ng kamatayan, pero huli na dahil nagsimula na siyang lumaban sa One-Eyed. Nakipaglaban si Tesla gamit ang kanyang espada at nahirapang manatili sa kanyang posisyon. Nakita ito ni Hero at nagpasya siyang tulungan si Tesla, kahit natatakot siya. Sa sandaling iyon, dumating si Misa sa pinangyarihan, sinisigurado sa kanya na hindi na siya kailangang mag-alala dahil nandyan siya upang tumulong. Sumali rin si Alicia sa kanila at sinabihan si Hero na huwag makisali sa laban na ito dahil mapanganib. Nagtapos siyang pigilan ang One-Eyed na saktan si Tesla, at sumasang-ayon si Misa sa kanya. Masaya si Hero na sa wakas ay nagkaunawaan na ang mga batang babaeng ito at hindi na nag-aaway sa pagkakataong ito. Tinatanong siya ni Ryan tungkol sa kulungan na ipinabili ni Tesla at sinasabi sa kanya na baka ito ay isang babala na kung malampasan niya ang mga pag-atake ng One-Eyed hanggang sa dumating ang kulungan, baka may pagkakataon siyang manalo. Samantala, nagmamadaling sumugod si Misa para atakehin ang Goblin. Gayunpaman, pinatulog siya ng Goblin at itinapon. Sinabi ni Alicia kay Hero na sinipa ni One-Eyed sa tiyan si Misa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kutsilyo para sumali sa laban. Nakatayo lang si Hero doon na hindi makapaniwala, pinapanood silang nag-aaway, at hindi niya maintindihan kung sino ang umaatake sa sino. Sa sandaling iyon, dumating ang transport cage at itinuro ni Ryan ang kakaibang itsura ng maliliit na goblin sa loob nito. Sinabi ng gwardya sa kanya na bahagi ito ng plano ni Tesla at kapag nakita ng isang mata ang maliliit na goblin na ito, baka malihis ang atensyon nito, at madali na nilang matatapos ito. Tinamaan ni Tesla ang kulungan at tinukso ang isang mata, na naging dahilan upang ito ay mawala ng pokus. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang atakehin ito at ihagis sa lupa. Sobrang nasabik si Hero na natalo ang Goblin, na nangangahulugang nakapasa siya sa round na ito. Naalala niya ang mga salita ng Kamui mula sa website at nagtataka kung masyadong madali at kainahinala ito. Sinabi sa kanya ni Kamui na kapag nalampasan niya ang yugtong ito, mabubuksan ang tunay na misteryo ng lungsod na ito at dapat siyang maging maingat at mag-isip ng mabuti bago magdesisyon. Bigla niyang napagtanto na ang tunog na ginagawa ng maliliit na goblin na ito ay katulad ng nakakatakot na mga tunog na narinig niya mula sa ilalim ng lupa, na nangangahulugang sila ay nakulong at dinukot maraming taon na ang nakalipas, na nangangahulugang si Tesla ay nagsisinungaling sa kanya sa buong panahong ito, at pinigilan niya ito sa pagtatapos kay One-Eyed at hinarap siya tungkol dito. Tinanong niya kung matagal nang nahuli ang maliliit na goblin na ito at sinabi na ilang beses na niyang narinig ang kanilang mga tunog noong nasa ilalim siya ng lupa. Itinuturo niya na mapurol at mapatla ang mga mata ng mga goblin na ito, na nangangahulugang matagal na silang nakakulong sa isang madilim na lugar. Nakatitig si Tesla sa kanya sa pagkabigla na nagawa niyang malaman kung ano ang nangyari, at tinapos niya si One-Eyed sa isang atake lang. Ang maliliit na goblin ay umiiyak sa sakit at sinigawan siya ni Hero dahil sa pagbaliwala sa kanyang kahilingan at pagpatay sa goblin, ngunit nanatiling tahimik si Tesla at inihayag ang kanyang tunay na kalikasan. Binabati niya si Hero sa pagtuklas ng katotohanan, at inamin na mas matalino si Hero kaysa sa inaakala niya. Ibinunyag niya na kinidnap niya ang maliliit na goblin na ito 7 taon na ang nakalipas at si One-Eyed ang kanilang ama. Pagkatapos ay tumawa siya na parang tunay na kontrabida at lahat ay napatingin sa kanya, nagulat na kaya niyang gumawa ng ganitong kasamaan. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pintuang bakal at dahan-daang lumabas ang reyna mula sa palasyo at sumali sa eksena. Pumunta siya sa mga upuan sa tabi ni Tesla at tinanong siya kung pinatay niya ang One-Eyed. At sinabi niya sa kanya na kahit siya ang gumawa ng trabaho, nalaman pa rin ni na Hero at ng iba ang tungkol sa mga pagdukot, pero sinabi lang niya sa kanya na kaya nilang dumukot ng mas maraming maliliit na goblin kung kailangan. Nandidiri sina Hero at ang iba sa mga ito, at hinihiling ni Alicia sa Reyna na ipaliwanag kung bakit nila ginagawa ito. Ibinunyag ng Reyna ang kanilang masamang plano na gamitin ang takot sa mga goblin bilang kasangkapan upang panatilihing nakatali ang populasyon sa lungsod at mapanatili ang kontrol sa kanila. Sinabi niya sa kanila na dahil sa planong ito, ang lungsod ay isa ng ganap na malayang teritoryo na gumagana sa parehong antas ng isang bansa. Pagkatapos ay walang awa na ipinaliwanag ni Tesla na ang mga goblin ay talagang matalino, na dating naninirahan sa sarili nilang teritoryo at bihira silang umatake sa mga tao maliban kung mapuko.
Pero alam niya kung gaano sila kabanggas kapag nagagalit at ginamit ito sa kanilang kalamangan sa pamamagitan ng pagpigil sa sinuman na umalis sa lungsod at paglayo sa mga tagalabas. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipaghalikan sa Reyna, hindi man lang nag-aalala na nakatingin sa kanila ang mga bata na nagulat. Pagkatapos ay pinatay niya ang sarili niyang mga tauhan na nakarinig ng katotohanan at nagulat si Hiro nang mapagtanto na si Tesla ay isa sa pinakamalakas na NPC at ang pinakamalaking hamon na kailangan niyang malampasan. Kailangan niyang talunin siya para makaalis sa lungsod, na may 0 hanggang 1% lang na tsansa ng kaligtasan, katulad ni Kamway. Hinahamon siya ni Tesla na umalis sa lungsod ng buhay at sinasalakay si Hiro gamit ang kanyang matinding pag-atake ng kidlat na espada ng pag-asa, ngunit nakialam si Alicia at isinakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Nagmamadaling pumunta siya sa tabi niya at tinanong kung bakit siya nito iniligtas, ngunit simpleng ipinahayag nito ang kanyang kaligayahan sa pangako ni Hiro na pakasalan siya at hiniling sa kanyang mamuhay ng buong buhay para sa kanya at para kay Martin. Nakiusap siya sa kanya na huwag umalis, ngunit namatay ito, na nag-iwan sa kanya na wasak ang puso at galit. Tinanong niya si Ryan kung maibabalik pa ang mga NPC na namatay, ngunit ikinalulungkot niyang sinabi sa kanya na hindi na. Tinutukso siya ni Tesla at hinahamon si Hiro na harapin siya. Sa pagpapatuloy sa pag-atake gamit ang kanyang matinding pag-atake ng kidlat na puno ng pag-asa, nagpa siya si Hiro na ipaghiganti si Alicia. Hinarap siya at si Tesla ay sumugod sa kanya gamit ang kanyang matinding pag-atake ng kidlat na espada, ngunit sa ikinagulat ng lahat, walang nangyari sa kanya. Inatake siya muli ni Tesla, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili, na ikinagulat ng lahat. Naalala niya ang payo mula sa website tungkol sa kapangyarihan ng emosyon at lakas ng loob sa laro, na lubos na magpapataas sa kanyang mga estatistika. Desididong manalo sa nakakainis na larong ito, buong lakas niyang inatake si Tesla gamit ang kanyang espada at bahagyang nakaiwas si Tesla sa atake, nagulat na bigla siyang naging ganito kalakas. Patuloy siyang umaatake ng may determinasyon, at napakalakas ng kanyang mga atake na walang makakita sa kanyang mga suntok. Nagtataka si Ryan kung paano siya naging napakalakas na halos hindi na natural, nang bigla niyang napagtanto na halos magkatulad ang kanyang mga atake sa kay Kamway. Sa sandaling maayos na ang lahat para sa kanya, at muntik na niyang mapatay si Tesla sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya, nabali ang kanyang espada, at muli niyang sinumpa ang kahabag-habag na laro dahil sa pagiging hindi patas. Nangungut siya si Tesla sa kanya, at naghahanda ng tapusin ang kanyang buhay. Tinanggap ni Hiro ang kanyang kapalaran at ipinikit ang kanyang mga mata, handang mamatay, ngunit biglang nagkaroon ng malaking liwanag, at siya ay dinala sa puno ng Kinra, kung saan nakita niya si Martin. Binati niya ito at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Tesla at ang nangyari kay Alicia, ngunit sa halip na magalit sa kanya, pinasalamatan siya ni Martin sa pagsubok niya ng husto at hindi pagsuko. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Hiro at nag-alok na lalaban kasama niya, at ganoon na lang ay napunta siya pabalik sa laban kasama si Tesla. Pero sa pagkakataong ito, sinaniban ng multo ni Martin ang kanyang espada, binuhay ito. Nagawa niyang basagin ang gintong talon ni Tesla gamit ang kanyang Martin sword, at nagulat si Tesla na nawala ang kanyang espada at tinawag siyang isang sinumpaang may hawak ng talon, na nagbigay sa kanya ng bagong titulong sword user, Amicidal Blade Wielder. Tumatawa si Tesla sa kanya at itinapon ang kanyang sirang espada at bumunot ng isa pa, handang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake sa kidlat, ngunit hindi natakot si Hiro at siniguro si Ryan, sinasabing sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay talagang tiwala siya. Naitulak siya sa kanyang limitasyon at aatakihin niya ito gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sa isang iglap, nawala sa paningin si Tesla at muling lumitaw sa harap niya, at malinaw niya itong nakita sa kabila ng bilis ni Tesla, na naghahanda para kontrahin siya. Pagkatapos, biglang nagising siya sa totoong mundo, at ipinaliwanag ni Ryan na noong malapit na siyang sumagot sa atake ni Tesla, biglang dumating ang Reyna mula sa likuran niya at umatake. Pagkatapos nito, pinahirapan nila siya at tinapos ang kanyang buhay sa laro, na humantong sa pagkasira ng kanyang laro at console sa totoong buhay. Ryan, sa pamamagitan ng telepono, nagtanong kung kailan susunod na maglalaro ang lalaki at sinabing hindi siya maaaring sumuko. Sinabi niya sa kanya na bibigyan niya ito ng bagong console at laro ng libre, dahil siya ang magiging asawa niya sa hinaharap.
Idinagdag niya na nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya, dahil kakaunti lang ang nakakalapit sa pagtalo sa simula ng laro sa loob ng maraming taon. Bumangon siya at napansin ang isa pang prompt mula sa website ni Camway na nagbubunyag ng isang lihim na pamamaraan para sa mga manlalaro na hindi gustong sumuko at gustong magsimulang muli mula sa kung saan natapos ang kanilang buhay sa laro. Gayunpaman, para ma-activate ito, kailangan niyang ipasok ang sirang laro sa bagong console at tapusin ang proseso sa loob ng 10 segundo. Nasasabik siya sa bagong impormasyong ito, dahil ngayon ay may pagkakataon siyang manalo sa laro at mailigtas si Alicia ng sabay. Sinabi niya kay Ryan na ang tungkol sa lihim na pamamaraan at kung ano ang plano niyang gawin, humihiling ng 1 buwan upang maghanda at muling simulan ang laro, na sinang-ayunan niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang jersey at tumakbo, iniisip kung ano ang lahat ng maaari niyang baguhin kung makapagsimula siya 1 oras bago matapos ang kanyang buhay sa laro. Sa panahon ng paghahanda, nagkaroon siya ng ilang malaking pagbabago, bumalik siya sa pagtakbo at pag-ehersisyo. Desididong talunin ang Tesla, nagsimula siyang magsanay at pinabuti ang kanyang lakas pisikal. Sa bahay, sinabi ni Kid sa kanya na natutuwa siya na tumatakbo siya at nag-ehersisyo sa halip na maglaro ng isang RPG na walang buhay at pinagtawanan ang laro. Isang araw sa paaralan, ipinaalam niya sa kanyang tagapayo na hindi pa rin siya sigurado kung gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral o magtrabaho, ngunit nangako siyang pag-iisipan ang kanyang kinabukasan at magdedesisyon sa lalong madaling panahon. Komento ni Taka na nagbago siya ng husto nitong mga nakaraang araw at hindi lang ang kanyang katawan kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Dumating lang ang mga bully mula sa klase niya at nagsimulang manggulo, pero sa halip na matakot tulad ng dati, nakahanap siya ng bagong determinasyon para harapin sila. Naalala niya ang ginawa ni Tesla sa kanya at nagsimulang hampasin ang mesa sa galit. Nang makita siyang nagagalit ng mga bully, nagpasya silang umalis, hindi na muling pagtatawanan si Hero. Sa wakas, dumating na ang araw para muling simulan ang kanyang laro at naghanda siya para sa susunod na pag-login, desididong muling simulan at manalo sa laro.